ay walang iba kundi si Senator Robin Padilla. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagkita-kita na naman tayo. Assalamualaikum. Napakasarap pong magkita-kita ang mga magkakabayan na nagmamahal sa bayan. Hindi po tayo nagsama-sama dahil mga chismoso lang tayo o nabayaran lang tayo. Gumastos tayo dito. Sarili niyong pera, sarili niyong hirap, sarili niyong pawis. Bumiyahe, papunta rito. Nagkita-kita tayo. Baka may humingi uli ng kiss, yari na naman ako sa asawa ko. Kaya muna po akong bumati ng Assalamualaikum sa lahat po ng mga kapatid kong Muslim. At siyempre po, peace be with you sa mga kapatid kong Kristiyano naman. Sa inyong lahat, sa ating mga, ano ba ang tawag natin? Mga Dutch, sa mga Dutch. Ano ba ang good morning sa Dutch? Wala akong naintindihan. Sabay-sabay. Ano? Di ba German yun? Alam niyo po, ngayong araw na to, masayang-masaya po tayo sapagkat makakasama natin ang pinakamagaling, pakinggan niyo po akong mabuti, na magiging Pangulo ng Pilipinas pagkatapos ni Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo, maraming nagsasabi, ano ba ang galing niyan? Aba, dapat naman kasi mag-research kayo. Alam niyo, si BP, ang susunod na Pangulo ng Pilipinas, noong siya ay naging mayor ng Davao, binayaran lahat ni BP ang utang ng Davao. At iniwan niya ang Davao walang utang. Ano ibig sabihin nun? Kapag siya naging Pangulo, makakabayad tayo ng utang. Lalong-lalo na kapag nabigyan ng halaga ang mga OFW at mga migranteng katulad ninyo, yung mga dual citizen. Dahil kayo po talaga, tandaan po ninyo, huwag ninyong aalisin. Yan, dapat ngayon pa lang po, nangangampanya na tayo sa mga pamilya ninyo. Sa Pilipinas po, bakit ko nasabi yan? Noong eleksyon, nagpapasalamat po kami lahat sa PDP at nanalo po ang karamihan sa ating mga kandidato. Maraming salamat. Pero hindi po natatapos dun. Kailangan ang pagbabago po na inumpisahan ni Rodrigo Roa Duterte ay makamit po natin sa 2028. Nakakaintindihan ba po tayo? Sayang naman yung mga ginastos natin kung mapupunta lang sa wala. Sayang lang yung mga hirap natin, mapupunta lang sa wala. Sayang lang yung mga pinahin nyo. Sayang lang yung mga itinayo nyo dyan. Sayang lang yung mga ipinayad nyo sa hotel kung walang magiging magandang resulta. Pero siyempre, una sa lahat, maiuwi mo natin si Digong. Hindi kasi pwede, yung unang-unang Bangsamoro na presidente ng Pilipinas nakakulong pa rin. Marami hong mga, teka muna, kanina nadinig ko, kinantahan nyo na si Inday. Kinantahan nyo, kasama nyo si Atty. Harry Roque. Maraming salamat at binibigyan natin ng napakainit na pagtanggap kay Inday Sara Duterte. Alam niyo, napakahirap ng dinadaanan ng ating busy sa ating 13 viewers. Lahat ng klaseng pagsubok na mating na. Buti na lang, yung ating busy presidente ay matapang at katulad ninyo na matiisin at mapagmahal sa magulang. Kaya sana po, yung kanyang pakikibaka para maiuwi ang kanyang ama, ang ating mahal na dating Pangulo, panindigan po natin ito at walang iwanan. Napakahalaga po niyan. Hindi po dahil sinasabi sa atin, hindi, puon nyo yan puon nyo, sinasampan nyo yan. Si Digong, ay pambihira naman Alam naman namin cute si Digong. Napaka-cute, parang teddy bear. Pero hindi namin sinasamba si Digong. Si Digong, mahal namin sapagkat sa kanya nag-umpisa ang pagbabago. Yung pagbabagong hinihingi namin mangyari sa bayan namin. Kaya, ladies and gentlemen, you have to tell your friends. O English yan. Romance and compliment. Diba? You have to tell the people in Europe, yes, Digong is the best president
that we ever had. Totoo yan. But of course, you have to tell the foreigners, the Europeans, well, kasama ko dito, may taga-Amerika dito, may taga-Sweden. Yung kasama ko nagpapantay sa exhibit, tiga Tennessee, nagpapantay kami dyan, umaga pa lang hanggang hapon. Kinakausap namin yung mga puti, nagpapaliwanag kami tungkol kay Digong. Lagi namin, huwag niyo pong kalilimutan sabihin lagi na si Digong ay Bisaya. Number 1 yun, si Digong ay hindi multicultural. Ibig sabihin siya ay tugong bughaw. Tunay na may-ari ng bayan natin, ha? Kasi tayo, ako lalo, ang dugo ko halo-halo na. May Espanyol, may Native America, halo-halo. Share po natin ang ating live. Yun, kumbaga, halo-halo ko niya, no? Hindi, politika, green, no? Kaya po, dapat, ang hiling ko lang po sa inyo, ipapaliwanag ko lagi na si Digong ang nag-iisang presidente na nagbigay ng kapayapaan sa Bangsamoro. Napakahalaga po niyan. The only president, it is not true that he committed genocide. That is not true. Kay Kuan oh. Digong, it was President Duterte who gave autonomy to the Bangsamoro people. English yan. Ang tagal kong pinractice yan. Pero tandaan po ninyo yan, ha? Salamat po. Don't ever forget! Nandito dahil ang ganda ng panahon. Maraming salamat po. Nandito kayo. Sa lahat ng mga kasama ko dito, araw-araw. Thank you. Uwi muna ako kasi ang gusto ni Inday Sara, bloodbath ang impeachment. Yes! Kaya, dali sila. Kaya pagbalik ko, babalik ko ako dito ulit. Kasi walang iwanan ko. Pagkatapos ng session, babalik po ako dito. Makita-kita tayo. Maraming salamat po. Happy birthday, Inday Sara. Happy birthday.